kayo'y maging handa at sindihan ang inyong mga ginawa. Kahit anong bagay o isa, nasabi sa yung moto na laging handa. Be prepared always. Bahagi ito na kung saan ay napangalaga at na sa harapan namin ng isa sa mga halimbawa. Bago na kailangan maganda, well, hindi natin alam. Yun ang pinakauna sa lahat. Hindi natin alam. Isang pagkakamali ng tao ay yung paniniwala na mahaba pa ang panahon. Maaari, pero hindi siya lahat. Napakaiksi lang mo ng panahon. Kahit na kayo kahit na tayo ay umabot ng 100 years. Pero sa kaya ko sa pag-aaral, kahit daw mga Pilipino na lalaki ay umabot lang ng 74 years. Yun ang average. Swerte mo kung maabot mo ang 74 years. Ibig sabihin, bahagi mo, yun ang normal na lifespan ng tao sa daigdig na ito. Particular sa mga Pilipinong lalaki. Pero natin kapatid na si Chris Lawrence ay batang-bata pa, minorityidad. Kaya bahagi yun na kung saan ay mahalagaan natin. Sabi nga natin, naiintindihan ka natin mo pagiging handa ay una makita natin ang alin para maunawaan natin yung kahalagaan na ito yun. Palagi tayo magpasalamat sa biyaya ng buhay. Magpasalamat tayo at tayo nagkakakita-kita pa ngayon sa araw na ito. Sabagal hindi natin alam kung bukas ay magkita-kita pa tayo. Bahagi yun. Kaya bawat sandali ay isang pagpapasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sabagal hindi natin alam, mayroong ibang binigyan ng mas mahaba, mayroong iba na binigyan ng mas nakakunti. Huwag din mo kayo maniniwala doon sa sabi-sabi na ang masamang damo madagal mamatay. Hindi ito tuloy yun. Kaya ang nila sa atin ba, ayokong maging madaling mamamatay. Hindi ho, mabait ka man o salbahe. Kapag ilang oras ay tinakdang sa iyo ng Diyos, ay yun ang panahon na kung saan ay ikaw ay papalang sa Panginoon. Ang bawat isa ay may kanya-kanya oras. Ano yung kinakailangan? Pahalagahan natin ang bagay na ito. At ang isang bahagi na rin, pagpapasalamat. Palagay tayo magpasalamat. Magsimbang yung pag-aaral ng mundo. Kapag yun ang ibig sabihin na banal na Eucharistia, banal na misa, isang pagpapasalamat. At isa daw yung dapat natin pagpapasalamat ay nabubuhay pa tayo sa daigdig nito. At yung ibang mga biyaya ay kaakibat na lamang sapagkat tayo ay buhay pa sa daigdig na ito. Pangalawa, para makita mo natin, sindihan natin yung ating ilaw, yung sabi ni Jesus.
ibig sabihin ay magiging isang tanglaw para sa bawat isa. Hindihan natin yung ating ina, maging tulong tayo sa bawat isa. Hindi pa bilang, bahagi rin na huwag natin kalimutan na ang buhay natin sa daigdig na ito ay hindi naman isang pag-aabang kung kailan tayo lilipas sa itong ginagalawa natin. Ngunit yung mundong ito ay para tayo ay maglingkod. Kaya ang sinabi dito ay maghintay sa pagdating ng kanilang Panginoon para kung dumating man sa anong oras, makapagsilbi. Hindi yung paghihintay na nakabalandra ka lang dyan. Kaya yung ibig sabihin ng waiter, ang grupo na yung wait, naghihintay doon sa iuutos mo. At kapag inuutos niya, magagawa niya agad. So yung panahon na ilalagay namin sa daigdig na ito, mahaba man ang maiksi, ayun ang mahalaga. Tayo bagay nakapaglingkod sa mga mahal natin sa buhay. Tayo bagay tulugon upang sabi nga ulit ko iayos natin yung ating buhay. Kung magkabagawan, baka mahaba ang buhay natin sa daigdig na ito, ay baka naman pabigat tayo sa mga mahal natin sa buhay. Ay sayang. Yung haba ng buhay ay dapat natin ibigay para maglingkod, makapagtulungan. Kasi nagdulot ni Jesus pagliligtas. At yun ang nais niya pakinabangan natin. At sa ganang pagkakataon, may masabi namin sa kanta ng Diyos na nakapaganda ako. Nagamit ko yung panahon, Panginoon, yung buhay na ibinigay mo sa akin. May isiman o mahaba ay hindi nasayang. Bakit? Ay nakapaglingkod ako sa mga mahal ko sa buhay at sa iyo bilang pagtulong sa yung kasi nakikita natin ng yung turo na Jesus, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya ito yung ipanalangin natin para kay Kristo. Naway yung 17 taon na namin buhay sa daigdig na ito ay tunay na maging amin ng pagpapasalamat sa biyaya ng kanyang pagpipintas. At kung sakali man siya ay nagkulang, hingin natin ng kapatawaran.